minuto, walang ginawa yung iba. Di ba? Karamihan bumalimbing at yung ibang kakampi hindi nagpakita. Di ba? Kaya nga masabi ko sa inyo, dun sa listahan ng mga nagpapakilalang Duterte party list, nakita ko 10. Meron akong kilalang dalawa dyan, kurakot, hindi ko na lang babanggitin. Tapos nagpapakilala sila, Duterte kami. Oh, yung ibang party list dyan na bago, baka pag kayo binigyan ng pera, proyekto, daang-daang milyon, balingbing rin kayo agad, ha? Kami, Duterte Party List, napatunayan ninyo. Ninong namin ang presidente ng Pilipinas, ninong namin ang speaker. Pwede kami lumapit para sa mas malaking pondo, kahit bilyon-bilyon pa yan. Kahit piso, hindi kami tumanggap. Ganun yung aming paninindigan para kay Rodrigo Duterte at kay Sara Duterte. Kaya sana naman po, makita ninyo yung paninindigan na yon. Manindigan naman kayo sa Lunes para sa nanindigan. Diba? Ba't kayo tataya doon sa iba na hindi mo kayo sigurado, nagpapakilala lang na Duterte sila, pero baka pag nakaupo sila, pag inalok ng napakaraming bultong-bultong pondo at pera, wala na naman. Bakit? Karamihan ng mga kongresista at party list ngayon, inendorso na yan ni Pangulong Duterte at ni VP Sara noong 2019 at 2022. Ilan dyan sa mga inendorso ang naiwan? Duterte yung party list na iwan. Kaya sana po yung ganong paninindigan, tulungan naman ninyo, panindigan ninyo. Kasi sinasabi ng iba, huwag na natin iboto yung Duterte party list, panalo na yan. Pag lahat ng Duterte supporter ay naniwala doon, talo tayo. Kami pa yung natalo. Di ba? So sana po, kung kayo ay naniniwala sa aming pinaglalaban, kung nakita ninyo na kami lang ang nanindigan para kay Pangulong Duterte, sa Kongreso kami lang nagtanggol, kung nakita ninyo, kami lang ang nag-file ng impeachment laban sa umargabyado kay Pangulong Duterte, kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty laban sa mga durugista at kriminal at kurakot pa. Baka naman makita ninyo may paninindigan talaga kami na maging boses ninyo sa Kongreso. At hindi kami yung mga tahimik lang para magnegosyo sa gobyerno. Wala kami kahit anong negosyo sa gobyerno. Kaya sabi ko sa inyo, pag kami natalo, alis na lang kami sa Pilipinas. Accept na lang namin na ayaw ng mga Pilipino. Pero kapag kami nanalo, wala kaming ibang tutularan kung hindi sa Pangulong Duterte kung ano mga ginawa niya sa Pilipinas. Plus, isasama namin yung mga kurakot. Panahon na para habulin pati yung mga kurakot at pandarambong sa Pilipinas. Okay. Back to issue tayo, sir. Gaano kayo kalakas ang paniniwala na itong ipinail ninyo ngayon ay napakalakas ng ebidensya at impeach talaga or may impeach talaga dito sa Pilipinas? Yan, hindi natin kaya i-assume, ha? Kasi impeachment is a numbers game, di ba? Yung numbers na yun, dwindle pa pag kakabigay ng pondo proyekto. Pero tayo, bilang boses ninyo sa Kongreso, hindi naman pwede na magsasalita lang tayo kung sa tingin natin panalo tayo eh. Kung kayo merong hinaing, kung merong nag-argabyado sa inyo, di ba? Meron ng party list, nagpapakilala. Ano yun? Kakampi ng mga inaapi. Inaapi na nga si Pangulong Duterte at saka milyong-milyong Pilipino. Nasaan yung nagpapakilala yun? Meron mga party list, nagpapakilala, party list sila ng mga OFW. Nagrarally na nga daang libong mga OFW, di pa rin kayo nagsasalita. Di ba? Yan ang problema dyan. Ang dami nagpapakilala na sila para sa inyo kami. Patulad na yung mga, sinasabi ko, may ibang Duterte party list doon, 10 yan eh. Yung iba kaibigan ko, okay yan. Pero meron talagang dalawa dyan. Alam ko, kurakot. Nagpapakilala ng Duterte rin kami. Sabi ko, ayoko na lang yung banggitin dahil ayoko manira, pero ang sasabihin na lang natin sa mga Duterte supporter, sana mo iboto nyo Duterte party list, manindigan kayo sa tunay na naninindigan. Pangalawa, kilatisin niyo iba pang politiko. Hindi dahil sinabi nila, yun na yun. Diba? Alam nyo, ang currency para sa pagboto ng leaders ng bansa, ay yung kung iboboto nyo ay may matapang o may paninindigan. Bakit? Kung hindi yun ang panuntunan ninyo, karamihan siya bumabalimbing lang sa pera. Hindi pala karamihan, almost 95% of them, alokay ng pondo, tahimik na yan. Diba? Ang iboto ninyo, yung tunay na naninindigan para sa inyo, tunay na lumalaban para sa inyo, tunay na nagiging boses ng taong bayan sa ating Kongreso at sa ating gobyerno. Number 5 po, Duterte yung party list. Maraming salamat po. Last na lang, sir. Last na. Ayos na lang.
status po ninyo, yung kaso po ninyo para once and for all, alam po ng mga bubuto sa inyo kung ano po talaga. Yung status po ninyo sa kaso ninyo, mismo kasi kinasuhan ko kayo, nabanggit ko kanina, yung sa NBI, at yung disqualification case, gaano ba ito makakapit ko sa inyo? Sige. O yung sa NBI nga, sabi ko nga, pinasampi na ako ng NBI, punta ako doon, sama ko yung abogado ko, tinanong ko kung anong kaso, sabi nila unlawful utterance, may na-utter daw ako ng unlawful. Tinanong ko kung kailan, March 11 daw, sa Villamor Airbase. Sabi ko, putangin na yun yung ano eh. Yun yung ina-arresto si Pangulong Duterte. Ibig sabihin, bawal ako magsalita. So sabi ko, alam nyo, ganyan lang pala iniintindi nyo, National Bureau of Investigation. Pinopondohan namin kayo galing Kongreso, 2 billion a year. Hindi nyo man lang ma-identify kung sino yung mga, hindi nyo man lang imbestigahan yung napakaraming kinikidnap at pinapatay ngayon. Ang iniimbestigahan nyo kami, ng mga kalyado ni Pangulong Duterte. Nakakalimutan nyo, sa 4 na kinasuhan ninyo, Maharlika, wala dito. Harry Roque, wala dito. Raul Lambino, hindi pa naman senador. Kami, incumbent kami sa Kongreso. Dadaan naman kayo sa Kongreso para ipagtanggol yung hiling nyo ng budget. 2 billion a year. O tatanong namin, bakit kayo binibigyan ng 2 billion a year? Kung ang iniimbestigahan nyo lang pala mga ganyan, unlawful utterance, parang nagchichismisan lang magkabarangay. Hindi nyo man lang imbestigahan yung mga heinous crime, kidnapping, at sabi ng Chinese community, Filipino-Chinese community, pang-12 na yon na kinidnap yung pinatay na yon. Kaya lang sila nagsalita kasi pinatay. Pagkabayad ng 200 million, ransom, pinatay. Ibig sabihin, hindi nyo iniimbestigahan yung mga nangyayari ngayon. Yung 11 na nagbayad, nakidnap sila. Ganun na lang ba? Ang iimbestigahan ninyo, puro kung ano lang iutos sa inyo. Ay, imbestigahan namin kayo sa Kongreso, bakit ganyan ang pagkaka-imbestigahan nyo sa mga nangyayaring krimen sa bansa. Paliwanag nyo kung bakit yung inyong 2 billion hindi dapat gawing 100 million na lang. Maraming salamat sa Thank you. Thank you. Yeah.